Lord, pagalingin niyo po kami. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 4, verses 46 to 54, and I read it for you. Then he came again to Cana in Galilee, where he had changed the water into wine. Now there was a royal official whose son lay ill in Capernaum. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Then Jesus said to him, "Unless you see signs and wonders, you will not believe." The official said to him, "Sir, come down before my little boy dies." Jesus said to him, "Go, your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and started on his way. As he was going down, his slaves met him and told him that his child was alive. So he asked them the hour when he began to recover. And they said to him, "Yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him." The father realized that this was the hour when Jesus had said to him, "Your son will live." So he himself believed, along with his whole household. Now, this was the second sign that Jesus did after coming from Judea to Galilee. Panginoon, pagalingin niyo po kami. Inaasahan po natin ang kagalingan, ang paghilom sa ating mga sakit na iniinda sa katawan. Ikaw ba'y may sakit? O ang iyong mga mahal sa buhay ay may sakit na pinagdaraanan? Malalang sakit, naka-hospital, o kaya nagme-maintenance na, no? At hindi natin alam kung hanggang kailan ang pagdurusang ito. Ngayong araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na siya ang ating dakilang manggagamot at maaari na tayong hilumin. Unang hakbang na kailangan natin gawin, ilapit natin ang sakit na ito sa Kanya, kagaya ng paglapit ng isang ama sa kanyang may sakit na anak. Maaari din nating ipagdasal ang mga may sakit. Hindi naman po ang dumapit na ama ang may sakit, kung hindi inilapit niya ang kanyang anak na may sakit. Ito po'y pruweba na maaari nating ipagdasal ang bawat isa. Ipagdasal ang mga may sakit. Ilapit natin sila kay Jesus. Ang sama-samang pagdarasal ay makapangyarihan. Kung ating lahat ay tinatawag ang pangalan ni Jesus, sabi nga niya sa Biblia, "Where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst." Makapangyarihan ang pagtawag sa ngalan ng Diyos. At kung ilalapit natin lahat ng mga may sakit sa Kanya, hindi naman bulag at bingi ang Diyos. Pakikinggan niya ang ating panalangin. Ngayong panahon ng Kwaresma, ating ilapit ang mga sugat, ang ating mga sakit, ang ating mga pinagdaraanan kay Jesus. Paggagalingin niya tayo. Panalangin tayo. Panginoong Yesus, kayo po ang aming dakilang manggagamot. Hilumin niyo po kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.